Praise God! Tayo po'y makakaupo na sa ating mga upuan, isang mapagpalang umaga. Sa buhay ng bawat isa, ako po ay natutuwa na nandito po kayo ngayon. Ang Diyos po ay natutuwa na makita ka sa kanyang tahanan, nagpupuri, masigla. Amen. Na sumasamba pagkatapos ng unos ay ikaw ay nagpapasalamat, tumatalon, nagpupuri. Amen. Sa Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, amen, hindi tayo nagpapadala sa panahon. Amen. Kumbaga, ikaw ay weatherproof, shockproof, lahat na. Amen. Hallelujah. Hindi tayo nagpapa-apekto sa anuman mga nangyayari sa paligid dahil mahal natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya ngayong umaga ito ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kung kayo'y dinala ni Lord, ako'y dinala rin ng Panginoon dito sa harapan. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa muling pribilehiyo na makaharap sa inyo at makapangaral ng salita niya. Maging sa atin pong mga magulang na nagpapabatid ng kanilang pagbati. Amen. Happy Sunday. Amen. Sa inyo, sila po ngayon ay kasalukuyang nasa Bulacan, nagmi-ministeryo. Amen. Kung namimiss niyo po sila, pwede niyo po silang i-chat ngayon. Amen. Kamustahin at batiin. Amen. Maging atin pong Pastora Crisel at Pastor Nick, sila din po ay nasa Bulacan dahil uuwi po sila ng Pampanga. Ayan. Pwede niyo po silang kamustahin kung namimiss niyo po sila. Amen. Pero ngayong umagang ito, ako po muna yung nasa harap nyo. Amen. Ayan. Pagtsagaan nyo na po. Praise God. So, excited ka na ba sa Word of God? Amen. Kapigil mo yung katabi mo, sabihin mo, kakain tayo ng masarap na salita. Amen. Sabihin mo, huwag mo ko dadaldalin at aabalahin. Amen. Handa na ba kayo? Amen. Ang babasahin po natin ngayon, pag-aaralan natin, ay kukunin po natin sa Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. New Living Translation, now all glory to God. Amen. Sabihin mo, all glory to God. Amen. Now, all glory to God, who is able, through His mighty power, at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Verse 21, glory to Him in the church, and in Christ Jesus, through all generations, forever and ever. Amen. Walang pakalatin ng Diyos. Muli na Panginoon ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay pamamagatan po natin through God's working power. Sabay-sabay po. 1, 2, 3, go! Through God's working power. Hallelujah! Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Hallelujah! Nakaranas po ba tayo ng brownout ng mga nakaraan? Yes. Ang tawag sa electricity, lalo na sa ibang bansa, ay power. Amen. Mahirap mawala ng power. Amen? Hindi ka makaligo. Amen? Hindi makapagluto, lalo na yung mga naka-induction cooker. Amen? Walang electric fan, walang aircon. Amen? Wala kang makita. Tama? Kapag blackout, kapag brownout, kumbaga, available ang power pero hindi gumagana. Walang daloy. Amen? Napakahirap isipin that the power of God is always available but it's not working. Hello? Mahirap isipin yun. Mahirap mangyari sa buhay natin na available ang power ni Lord pero hindi ito gumagana at hindi kumikilos sa atin. Amen? Sabi nga, walang kulang sa Diyos. Ang kapangyarihan niya ay kayang kumilos sa kahit na anumang sitwasyon. Kahit anong hirap pa yan, kahit gaano ka-imposible, kayang-kaya ng kapangyarihan ng Diyos yan. Kaya yung topic natin ngayon napakalaga, hindi lang basta kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong dito, ang break or make, amen, kumikilos ba? Is it working? Amen? Is the power of God working in you? Amen? Pwedeng kumikilos siya sa katabi mo, pero ngayong umaga, hihilingin natin sa Diyos. Amen? Ipapakita natin sa Panginoon at idideklara natin, Panginoon, alam ko na ikaw ay makapangyarihan at ang hinihiling ko ngayong umaga, ang kapangyarihan mo ay kumilos sa akin. Amen? Kasi katulad ng foundation verse natin kanina, ang sabi, through the working power of God. Through the power of God working in
your neighbor? No. Working in you. Kailangan sa loob, within us. Sa ibang translation, working within us. Amen? Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos ay dapat kumikilos sa kalooban natin, sa puso natin, upang makita natin na higit pa sa inaasahan natin yung ginagawa niya. Ibig sabihin, inward muna bago outward. Inward muna ang ministry ng Panginoon sa personal nating buhay bago natin makita ang outward manifestation of the power of God. Kailangan may working power within you. Sabi mo, within me. Kailangan, ibig sabihin, mga kapatid, you need to receive the working power of God. Amen? Kasi hindi tayo tinawag ni Lord just to witness. Amen? Para lang manood. Hello? Para lang makita yan sa katabi mo. Amen? Kailangan itong matanggap ng bawat isa. Because this season, I believe that God wants to exceed what you ask. Wants to exceed what you imagine. He wants to exceed your expectations. Because He is the God of more. Siya yung Diyos na meron pa. May higit pa. May mas the best pa dyan. Na kung iisipin lang minsan, wala pa tayong alam. Wala pa tayong nakikita. Kasi meron pa. May mas maganda pang darating at mangyayari. Pero kailangan kumilos ng kapangyarihan sa loob natin, sa puso natin. Amen. Now, how to experience God's working power? Number 1. Himay-himayin natin ang salita ng Diyos. Number 1, ang sabi doon sa verse 20, all glory to God who is able. Sabay-sabay? All glory to God who is able. Sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian, sa Diyos na may kayang gumawa. Yun ang number 1 natin, ha? Word of God yan. Amen. Yung puntos natin, hinimay-himay lang natin yung Ephesians 3:20. Yung unang part ng Ephesians 3:20, all glory to God who is able. God wants to remind you that He is able. In order to experience the working power of God, you need to remember the ability of God. Amen? We need to remember who God is. We need to remember the working power of God. And we need to bring back everything to God. Kailangan natin ibalik sa Diyos ang lahat. Huwag nating akuin ang lahat. Hindi kasi Superman. Superman nga may kryptonite, di ba? Amen. Si Darna nga, kailangan pa ng bato eh. Para makalipad. Amen. Pag wala siyang bato, wala siyang lipad. Amen. Oy, mga addict dyan ha. Amen. So, ibig ko sabihin, kahit yung mga fictional character na inimagine lang ng mga tao na amazing talaga, awesome yung power nila, may weakness eh. Amen. Meron silang mga weaknesses, mayroong bagay na kayang gamitin sa kanila para mawala yung kanilang power. Amen? So, sabi nga, tayong mga tao, hindi natin pwedeng akuin ang lahat. Amen? Hindi natin kayang pasanin ang lahat. Kailangan laging sumagi. Amen? Yun yung word Kailangan laging sumagi sa ating puso at sa ating isip na ang abilidad ay nasa Diyos. Amen? Ang kakayanan ay nasa Panginoon. Ano man yung bigat ng responsibilidad ng pagiging nanay, pagiging estudyante, pagiging breadwinner. Amen? May mga pangarap tayo sa buhay, meron tayong ginugol. Tama? Minsan, goal nating makatapos sa pag-aaral, goal nating ma-promote sa trabaho. Tama? Goal nating mapatapos sa church. Amen? Goal natin makapaglingkod na sa Panginoon. Ano pa yung mga goal na yan? Goal natin maging cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Ano pa yan? May mga magaganda tayong pangarap sa buhay. Pero kailangan nating laging sariwain na wala sa atin. Amen? Nasa Diyos ang abilidad. Kaya kailangan nating laging ibalik sa Diyos ang lahat. Panginoon, mag-aaral ako pero binabalik ko pa rin sa lahat. Panginoon, magtatrabaho ako ng mabuti. Pero binabalik ko pa rin sa iyo lahat. Hindi ko kailangan bugbugin ang sarili ko na 24/7 nagtatrabaho ko. Kasi nandito pa rin ako, Lord. Nare-recognize ko pa rin na you are able. Amen? You are able, Lord. So we need to bring everything back to
ano dun sa passage. Yung entry point ng passage na yun, kung babasahin yung buong chapter na yun, po parang conclusion na Pero yung pinaka-entry point ng conclusion ni Apostol Pablo, glory to God. Tama? Yun yung pinaka-unang sinabi niya to conclude bilang pangwakas na mensahe sa lahat ng mga taga-Epeso that everything belongs to God. Lahat ng kaluwalhatian ay dapat bumalik sa Diyos. Amen? We need to bring back all the glory, all the honor, the praise, and the thanksgiving to God. So, never stop praising God. Amen? Lagi tayong magpuri sa Panginoon. Amen? Paubos na ang laman ng tindahan, magpuri tayo sa Diyos. Amen? Pecha de peligro. Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi kailangan nating sariwain. Everything belongs to God. God is able. So, all glory brings back to God. We'll go back to God. Lahat yan babalik sa Panginoon. Pasasalamat pa rin, Lord. Papuri at pagsamba pa rin. We need to declare. Kailangan nating ideklara ang kapangyarihan ng Panginoon para ma-experience at para makita natin ang pagkilos. Yun yung sinasabi ko kanina sa mga taga-Carmona. Minsan alam mo na kaya ni Lord. Alam mo naman na may abilidad ng Diyos. Alam mo makapangyarihan siya. Pero dito tayo nagdududa. Gagawin niya ba? Alam mo kaya niyang gawin yung prayer mo. Alam mo kaya niyang tugunin yung hinihiling mo sa Kanya. Pero dito tayo minsan nanghihina at nawawala ng pag-asa. Yung word na at yung question na, gagawin niya ba? Kaya niya nga, pero gagawin niya ba? Uulitin ko, it is through the working power within you. The working power of God. So, dito pa lang, sa una pa lang, si Apostol Pablo, dinideklara na niya na positive. Oo, gagawin niya. Kasi ibinalik na niya lahat ng pasasalamat Wala pa, pero nagpapasalamat na siya. Ganon ka ba? Ganon ba tayo? Wala pa, pero Lord, nagpapasalamat na ako. For you are able. Ang ganda, no? Kasi yung pinaka-conclusion niya ay puro papuri at pagsamba sa Lord. Pagre-recognize ng abilidad ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, you need to learn how to prophesy. If you want God to change your situation, you need to prophesy. Hello? Kailangan mong magdeklara at mag-prophesy ng mga magagandang bagay, mga salita ng Diyos na mangyayari sa buhay mo. Kailangan nating ibahin yung lumalabas sa ating bibig. Kasi hindi ang pumapasok sa ating bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang kung anong lumalabas sa kanyang bibig. Amen po ba? Paano kikilos ang kapangyarihan ng Diyos kung iba ang sinasabi ng ating mga bibig? Alam naman natin na kung ano lumalabas sa ating bibig ay siyang laman ng ating puso. Kaya kailangan nating i-align yun. Katulad ng utos ni Lord kay Ezekiel, kay Prophet Ezekiel. Ezekiel chapter 37, verse 4 to 10. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. Sabi niya, Ezekiel, nakikita mo ba yung libingan na yan? Nakikita mo yung mga nakahiga na skeleton? Mga buto? Gusto ko, Ezekiel, na magsalita ka sa kanila. Mag-prophesy ka sa kanila. Gano'ng kabaliw? Parang baliw si Lord no? Lord, kakausapin ko yun? Kakausapin ko yung libingan na yun? Yung mga buto na yun? Tayo, pag nakakita tayo ng gano'n, tatakbo tayo, no? Amen, buto ng tao. Amen, bangkay ng tao. Tayo, tatakbo tayo, matatakot tayo. Pero ang challenge ni Lord kay Ezekiel, Ezekiel, kausapin mo. Si GCF, JTG, ano yung mga dry bones sa buhay mo? Kausapin mo. Kausapin mo, mag-prophesy ka ng buhay. Amen. Paki-flash po yung ating verse. Ezekiel 37, verse 4 to 10. Verse 4, then he said to me, speak a prophetic message to these bones and say, dry bones, listen to the word of God. Ikaw kahirapan kagipitan, makinig ka sa sinasabi ng Diyos. Amen. Hello. This is what the sovereign Lord says. Look, I am going to put breath in you and make you live again. Amen? Sapagkat ako, Panginoon Diyos, ang magsasabi nito sa kanila, bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo. Next. I will put flesh and muscles on you and
this message. Nung narinig niya na inuutusan siya ng Diyos na magdeklara, sumunod si Prophet Ezekiel at sinalita niya yung sinalita ng Diyos sa kanya. Uulitin ko, si GCF, JTG Church, sinalita niya ang sinalita ng Diyos sa kanya. At kailangan na nating magsimula ngayon na salitain ang mga sinasalita ng Diyos sa atin. Hindi na sabi nga ng kanta, who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Minsan dito tayo guilty at bumabagsak. Dinidinay natin ang abilidad ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga bagay na kontra sa sinasalita ng Diyos sa iyo. Kaya kailangan na nating simulang magsalita ng mga bagay na sinasalita ni Lord sa ating mga puso. Huwag mong i-deny, huwag mong itanggi ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi itong patay binuhay ni Lord. So I spoke this message just as He told me. Suddenly as I spoke, there was a rattling noise. Parang may alam niyo yung tulog ng kalansay na nag-uupugan. Amen? Na tumatayo. Amen? Parang horror, no? Pero it's amazing. It is the awesome and amazing power of God. Witnessed and experienced by Prophet Ezekiel as he prophesied. Suddenly as I spoke, there was a rattling noise all across the valley. The bones of each body came together and attached themselves as complete skeleton. Kaya sinunod ko yung natusno sa akin. At habang nagsasalita ako, narinig ko ang tunog ng mga butong nagkakabit-kabit at nabuo. Amen. Hallelujah. Next. Nakita ko rin nagkaroon ang mga ito ng mga litin at laman at nabalot ng balat, pero walang hininga. So, yung unang sinabi ng Diyos, ginawa niya, nangyari yung sinabi ng Diyos. Amen? Nagkakabit-kabit, nabuo muli yung katawan, nagkaroon ng litid, laman, amen? Pero walang hininga. So, anong ginawa ni Lord? Next. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sabihin mo sa hangin na ako, ang Panginoon Diyos ay nagsasabi. Tingnan niyo yung ugali ni Lord. Amen? Tingnan niyo yung instruction ng Diyos kay Ezekiel. Ezekiel, sabihin mo, ako nagsasabi. Naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Para maliwanag. Mariel, sabihin mo kay Nanay ni, ako may sabi. Pwede kasi, Mariel, sabihin mo kay Nanay ni, pumunta doon. Tapos na. Hindi eh. Ang sabi ng Diyos, Mariel, sabihin mo kay Nanay ni, ang sabi ko, pumunta siya doon. May authority. May pinanggagalingan. Amen? At yun ang instruction ng Diyos kay Ezekiel na sinasabi din ng Panginoon sa iyo. Hindi mo salita yun. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang mawala ng confidence kasi hindi naman ikaw nagsabi nun, si Lord. Sasabihin mo lang, pinapasabi lang ng Diyos sa iyo. Salitain mo ang sinalita ng Diyos. Amen. Sige po pala natin si Lord. Sabihin mo sa amin na ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi, hangin, umihip ka mula sa apat na dako at hipan ang mga patay na ito ay para mabuhay. Amen. Hallelujah. Next verse. Kaya sinunod ko ang iniutos niya sa akin at nabuhay na ang mga patay. Hallelujah. I spoke the message as He commanded me, and breath came into their bodies. They all came to life and stood up on their feet. A great Amen. Palapakan natin ang Diyos. Yun ang power. Yun ang working power of God. As you prophesy, sino tumahol? Parang may tumahol dyan. Amen. As you declare, merong kumikilos na kapangyarihan ng Diyos na kahit ang mga patay ay kayang bumangon at hindi sila mananatiling patay na naglalakad. Sila ay magkakaroon ng hininga. Ano ang mga kailangan, ano yung mga bagay sa buhay mo na kailangan mo nang ibahin ang sinasabi mo? Kailangan mo nang ibahin yung pinoprophesy mo. Ganda ng unang lyrics, no, sa kanta ng More Than Able.
Why did I talk myself out of seeing miracles? Bakit minsan kinakausap natin yung sarili natin at kinukumbinsi natin na hindi tayo makakakita ng mga magagandang bagay at hindi natin deserve at hindi natin mararanasan yung blessing ng Lord? Minsan tayo na mismo yung kumukumbinsi sa sarili natin ay hindi na mangyayari yun, okay na yun, tapos na yun. Why? Why? And why? Pero yung katabi mo, sabi mo, why? Bakit mo ginagawa yun sa sarili mo? Huwag mong gawin sa sarili mo yun. Hallelujah! Huwag mong kausapin ang sarili mo na wala ka ng pag-asa at wala nang magbabago at imposible na. Kailangan mo nang simulan ngayon na salitain ang sinasalita ng Diyos na pinapasabi ng Diyos sa'yo sa kaluluwa mo. Amen. May pinapasabi si Lord sa'yo sa sarili mong puso, sa sarili mong kaluluwa. Begin to declare the word of God. Kasi He is able. Kailangan bumalik sa Kanya lahat ng kaluwalhatian. Masasabi mo bang all glory to God kung nili-discourage mo yung sarili mo? Sinasabi mong imposible yung sinabi ng Diyos sa'yo? No. Kailangan bumalik ang lahat ng mga papuri at pagsambat, pagluwalhati sa Diyos. Sa tuwing ikaw ay nagdideklara ng magagandang bagay, ibig sabihin, pinaniniwalaan mo at hindi mo binibintangang sinungaling ng Diyos. Amen. Hindi lang ang mga papuri at pagsamba. Hindi lamang ang mga salita ng Diyos. Pakita nga po natin yung image ng Job. Kahit ang mga bigatin. Amen? Kahit yung mga pasanin. Nakita niyo po yan siya. Yan po yung yoke ng tao. Kasi may yoke ng hayop eh. May dalawang lusutan ng ulo. Yung yoke ng kalabaw. O baka. Kalabaw yun. Amen. Pero ito, nakita ko yoke ng tao. Ang sabi ng Panginoon, take my yoke upon you and learn from me. For I am humble and meek. Come to me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am humble and meek. Alam niyo po yung yoke na sinasabi ni Jesus Christ, parang ganito. Yung yoke, merong yoke yung mundo na kapag binuhat mo, parang magtatahol lang. Mabigat. Kasi ikaw lang. Pero may sariling yoke ang Diyos na kailangan mong pasanin, pero pag pinasan mo, kahit mabigat, gumagaan. Kasi dalawa kayo. Sige, palakpakan natin si Lord. That is the perfect moment to experience the power of God. Every time you give every burden to God, He makes all the burden light. Pinapagaan niya. Kahit mabigat, nagiging magaan. Kasi nakikipasan ka na lang sa Diyos. Ang Diyos talaga ang pumapasan. Nakikipasan na lang tayo. Dahil kasama natin ang Diyos. Hindi katulad ng pasanin ng mundo, ikaw talagang mag-isang papasan. Amen? Kaya, kahit yun, ibalik mo sa Panginoon. Para maranasan mo yung pagkilos ng kamay ng Diyos sa buhay mo, ibalik mo sa Panginoon kahit ang mga problema, mga pagsubok, mga pasakit, sakit. Amen. Ibalik natin sa Panginoon. Number 2, ang kasunod, now all glory to God who is able. Ang kasunod nun, through His mighty power at work within us. Amen. Through the working power of God at work. Redundant. Through the working power of God within us. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Number 2. So ano ibig sabihin? We need to abide in the power of God. Kailangan nating magpahinga sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kung wala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Logic lang. Tama ba? Hallelujah. Yung kapangyarihan kumikilos. Paano mo mapapaunat ang kamay ni Lord? Magtitigas po ako ng ulo para paluin niya ako. Uunat po kamay niya, napapaluin niya ako gano'n. Hindi eh. Ibang unat ng kamay, yung unat niya yung kamay niya para tulungan ka na. Para gumawa siya ng mga amazing things, kamangha-manghang bagay.
Paano? Manangan tayo sa kapangyarihan. Hallelujah. Do your part. Yun. Kapag sinabi natin we are abiding in the power of God, ginagawa natin ang parte natin, church. We are still believing, right? Na matatapos ang church by December. Sige po, palakpakan natin si Lord. Doon tayo naniniwala. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pero, ang sabi, kailangan natin gawin yung parte natin. Kasi ang tao may parte. Saan kikilos ang kapangyarihan kung walang taong kikilusan? Kailangan nandun tayo. Kailangan nandun ka. Kasi tulad na sinasabi ko kanina, ang word ni Apostol Pablo, within, uunahin ng Diyos, tayo, na lumalapit. Yung kalooban natin, yung puso natin ang uunahin ng Panginoon para makita natin sa paligid natin yung pagbabago. Yung pagpapala ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat nandun ka. You are present. You are doing your assignment. Sabi nga nga po sa devotion, do the work. Amen? Finish the work. What is the work? The will of God. Kalooban ng Diyos. Amen. Kalooban ng Diyos. So, as a member of CGC at JTG, what is your assignment? What is our assignment towards God? Take care of the temple. Minister. Serve the Lord. Love the people. Worship God. Honor Him. Right? As a head of your household, bilang nanay, bilang tatay, what is your assignment? Bring them to God. Lead them in prayer. Initiate the devotion. Ikaw mismo, pangunahan mo. Amen? Dahil ikaw ang head. Hello, kayo ang mga pastor, mga nanay, mga tatay, kayo ang pastor ng inyong pamilya. Hello! Pangungunahan mo. Devotion. Amen. Bilang kabataan, bilang isang mag-aaral, anong work mo? Anong kalooban ni Lord sa'yo? Anong assignment mo sa Panginoon? Mag-cutting? Mag-aaral ng mabuti. Sa panahon ng pag-aaral, huwag magjowa. Sa panahon ng pagjojowa, magjowa. Sa panahon ng pagjojowa. Hindi sa panahon ng pag-aaral. Amen. Kasi ang Diyos, tinakda niya lahat ng bagay sa kanya-kanyang panahon. At ginawa niyang maganda ang bawat bagay sa taktang panahon. Hindi magiging maganda ang pagjojowa kung ito'y nasa panahon ng pag-aaral. Tapos iiyak-iyak ka, sabi, ba't gano'n sinaktan ako? Kasi nga, wala sa panahon. Kaya hindi maganda. Kung gusto mo maging maganda, kailangan nasa takdang panahon. Hindi pala parang si Lord. Get mo na. Do your part. Finish the work. Hindi yung ano nang tinatapos natin. Pastora, wait lang po, papaalam lang po ako, may tatapusin na po ako. Every Saturday, every Friday may tatapusin. Hindi na natapos yung tinatapos. Hallelujah! Kaya sabihin mo sa katabi mo, tapusin mo. Kasi pag ginawa mo, ang Diyos ang kukumpleto. Totoo? Ang Diyos ang kukumpleto ng ginawa mo. At ang kapangyarihan ng Diyos ang gagawa sa mga ginawa mo. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Ano yung assignment natin? It is through the working power of God. Amen? May mga taon, these past few years, past few days, na nakikita ko rin yung sarili ko minsan, I'm trying so hard. Alam niyo yung trying hard talaga. Na may ma-accomplish na isang bagay, makapag-produce. So, trying so hard na mag-produce. Kasi, ang gusto ko tumulong, makaambag, amen?
Mabayaran ang mga dapat bayaran. Tama. Makapagdala ng extra. Para kung saan man ako dali ni Lord sa kung anong araw, may bubunutin ako. Laging may sobra. So, alam niyo, may time na parang na-anxiety na ako. Yung naranasan nyo naman anxiety, hindi ka na makatulog sa pag-iisip. Kahit inaabot ako ng alas 3, hindi ako makatulog talaga. Wala naman akong tulog ng tanghali. Tapos parang wala akong ginagawa. May mga panahon kasi nababakante ako dahil tahimik yung mga kliyente ko, wala pinapalala. So, pag gano'n, may mga panahon na na-anxiety ako. Kahit hindi kami nag-end ng contract, na-anxiety pa rin ako kasi wala silang pinapagawa. Amen? Gusto ko may gawin. May pinakita sa akin si Lord na through the working power. May trabaho tayo. Pero pag sinabi ng Diyos, natapos na yung trabaho mo. Pag magtiwala ka sa trabaho ng Diyos, ipahinga mo yung puso mo doon, magtiwala ka sa Panginoon. Hindi mo kailangang ipilit the way you plan it. Kung paano mo pinlano, maganda plano natin eh. Hindi ka naman magpaplano ng pangit para sa sarili mo. Hindi ka magpaplano ng pangit para sa pamilya mo at sa ministry. Laging maganda. Pero, pinapaalala ng Diyos, hindi ikaw. Hindi ako. Just do your part. Kung nag-apply ka na, nagtrabaho na ng mga nakaraan, sinasabi ni Lord sa'yo ngayon, magpahinga ka naman, magtiwala ka na lang sa Panginoon, ginawa mo naman yung lagas mo, tiwala ka na sa Diyos. Alam mo yung susi nun? Sa mga panahon na gano'n, manalangin ka sa Lord. Because it means that God is asking. Hindi yung effort mo na. Kasi tapos na yun eh, nagawa mo na eh, nagtrabaho ka na eh. Nagawa mo na yung the best mo. Ibig sabihin, tapos na yung pag-exert ng effort. So hindi na yung effort mo ang hinihiling ng Diyos. Attention mo na. Yung oras mo na. Yung pagpapakumbaba mo na, yung luha mo na hinihingi ng Diyos. Kasi tapos na yung effort. Para bumalik ka at bumalik ako doon sa sinasabi ng Diyos, it is through the working power of God. You've done your part, tiwala mo siya. Kasi hindi sa kapangyarihan mo. Tayo kasi, may tendency kasi tayong mga tao na maging controlling eh. I-insist talaga natin eh, lalo na pag nabigyan tayo ng ganong klaseng authority and power, may prone tayo na maging controlling, i-insist talaga natin kasi pakiramdam natin, ganda-ganda na nung plano natin, i-isip natin. Pero God is reminding us this morning. Amen? Wala pa tayong alam. Wala pa sa hinagap ng nalalaman at naiisip natin yung kayang gawin ng Diyos. At yung bagay na inihanda ni Lord. Dahil nagtiwala tayo sa Kanya. Amen. So, after I prayed, umiyak ako sa Lord, nanalangin ako sa Panginoon, nag-worship ako sa Panginoon, pagkagising pa lang sa umaga, bago ko tumayo, nag-pray ako sa Panginoon, nag-fasting ako. Alam niyo po yun, sarap ng pahinga ko. Wala pa rin dumating na task or client, pero ang sarap ng pahinga ko. Na-appreciate ko yung oras na pinagpapahinga ko ng Diyos. Pinaalala sa akin ni Lord, may anniversary na aasikasuhin. Amen? Doon mo biglang makikita na may mga bagay pa na pinagkatiwalaan Diyos sa'yo na kailangan mong paglaanan ng panahon kaysa magmukmok. Kaysa sayangin yung oras mo sa pag-iisip sa mga bagay na hindi nangyayari. Kasi may dapat kang unahin.
Hello? Diyan ka ba? Diyan ka pa ba? Mahal ka ng Diyos. Amen? Yung pamatok, tapos na tayo sa pamatok. Nasa working na tayo. If you work, good job. But let God do His work. Hayaan mo rin si Lord na gawin yung gagawin mo. Sa'yo. Number 3. Patapos na tayo. Woo! Amen. Ephesians 3:20. Now all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us. Number 3, to accomplish. Can you say accomplish? Accomplish. Full of faith. Can you say to accomplish? Accomplish. Who will accomplish? Sino mag-accomplish? Ang Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos. God will accomplish. Especially those things that you cannot. Hindi mo kaya, hindi ko kayang i-accomplish yun. God is able to accomplish. Nakakaiyak. Infinitely more than we might ask or think. And number 3, to accomplish infinitely more than we ask or think. So, anong takeaway? Align what you ask. Kailangan nating i-align sa Diyos yung iniisip at yung hinihiling natin. Because God will base on your faith. Ang pagbabasihan ng kapangyarihan ng Diyos, kung paano siya kikilos, ay kung ano ang hinihingi mo at iniisip mo sa Kanya. Uulitin ko po. Ang pagbabasihan ng Diyos, kung paanong kikilos ang kapangyarihan niya, ay ang kung ano ang hinihingi mo at pinaniniwalaan at iniisip mo sa Kanya. Sabi ko kanina sa mga taga-Carmo na kailangan nating ayusin ang iniisip natin. Kailangan na nating ayusin yung mga hinihiling natin kay Lord. Kailangan na nating ayusin yung pinaniniwalaan natin sa Diyos kasi pinagbabasihan ni Lord yun. Malaking deal sa Kanya yun eh. Big deal sa Kanya yun. Yung faith natin, big deal sa Kanya yun. Then sabi ni Lord, without faith, it is impossible to please God. God always look at the faith of His people. Lagi niyang tinitingnan, sinecheck. Amen? Anong pruweba niyan? Paki-flash ko yung verse ng babaeng dinudugo ng 12 years. Sabi ng babaeng dinudugo ng 12 years, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon ay gagaling na ako. Amen? And countless times in the New Testament, sa tuwing may pinapalaya si Lord, kinikay sa akin, sa tuwing may pinapalaya ang Diyos na inaanihan ng demonyo, may pinapagaling si Lord sa mga ketong, tama? Kapag merong mga himala, ang laging sinasabi ni Jesus, your faith made you well. Your faith healed you. Your faith. Kahit nandun siya. Kahit sa Kanya galing yung power. Ina-acknowledge ng Diyos, sa pananampalataya mo. Sa pananampalataya mo, kaya ka gumaling. Sa pananampalataya mo'y bumangon ka. At ika'y magaling nga. Ganun kalaki sa Diyos. Ganun niya kabasihan yung pananampalataya ng isang tao. At dahil doon, gumaling yung 12 years ng dinudugo. Mantakin mo, naubos ng lahat ng meron siya. Nagpunta na siya sa lahat ng pwedeng magpagaling sa Kanya. Pero wala silang nagawa. Pero si Jesus Christ na kahit nakatalikod at hindi tumingin sa Kanya, naglalakad, dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos at tinanggap ng babaeng dinudugo ang kagalingan. Woo! Dahil sa pananampalataya niya, hindi pa man siya nakakahawak sa laylayan ng damit
paniniwala, ayon sa hinihingi niya, ayon sa iniisip niya, ayon sa sinasabi niya, hinigitan ng Diyos. Hindi lang siya pinagaling, kinausap pa siya ng Diyos. Ni-recognize siya ng Panginoon. Kinomend ni Lord yung faith niya. Amen! Church, ano ba yun? Ano ba kasi? Amen. Kaya po, sabi ng Panginoon, mga kapatid, walang mabigat na problema. Ito yung rema sa akin ng message ng Lord. Walang mabigat na problema. Walang mabigat na sakit at walang mabigat na kagipitan ang hindi kayang solusyonan ng pananampalataya. Sige po, palakpakan natin si Lord. Woo! Kahit gaano pa ka-imposible yan. Kahit 12 taon mo nang dinadanas yan. Kahit naubos ng lahat. Kahit parang wala ng pag-asa. Walang mabigat na problema, sakit, karamdaman at kagipitan ang hindi kayang solusyonan ng pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi mabait ang Diyos. Mabait ang Diyos. Kaya niyang ikilos ang kapangyarihan niya kapag nanampalataya ka sa Kanya. Kaya ngayong umaga, ang challenge ng Panginoon sa atin, hindi na tanong kung kaya niya. Hindi na yun ang question ngayon. Given na yun, kaya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Ang challenge ngayon, maniniwala ka bang gagawin niya? Yes. Maniniwala ka bang kaya niyang higitan? O hindi kaya? Naniniwala ka bang hihigitan niya talaga? Hallelujah. Kaya niyang gawin ang hindi natin kaya. Kaya niyang higitan ng ating inaasahan. Ulitin ko, kaya niyang gawin. Hindi mo na kaya, kaya niya. Hindi mo magawa, gagawin niya. Pero tinitingnan ng Diyos yung pananampalataya mo sa Kanya. Ayon sa kapangyarihan niyang kumikilos. Kaya mo bang pakilusin ang kapangyarihan ng Diyos ngayon sa buhay? Ilagay natin ang ating sarili sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Meron mang pinaka-the best na puposisyonan ang isang tao dun sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Sa ilalim ng malawak na presensya ng Panginoon. Tayo po natin tumayo.